Online tutorial. Ang mga teacher nagtuturo ng English via internet sa mga Japanese client. Pero hinala ng CIDG, isa itong cybersex den at front ng prostitution. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ang bawat kwarto ng gusali. Agad pinalabas at pinalipat sa ibang kwarto ang mga online tutor. Pero batay sa impormasyon mula sa tatlong dating empleyado ng kumpanya, imbis na online English class, pinaghuhubad daw ang mga teacher. Mas malaki ang bayad doon sa mga alleged na teachers kung napapapunta nila yung dito, yung hapon, at nagkakaroon sila ng sexual relationship. Sa kwartong ito na may kama at personal computer, posible umanong nangyayari ang malaswang kalakaran. Mga ilang taon po itong mga... 18. Ang range niyan is 18 to 22. Binaklas at kinumpiska rin ang daan-daang computer units para isailalim sa forensic exam. May natagpuan ding sex toy sa kwarto ng may-ari ng gusali. Mangiyak-ngiyak ang ilan sa mga biktima. Pinabulaanan nilang ginagamit sila sa prostitusyon. Nakipagtalo naman ang abogado ng establishmento sa mga taga-CIDG. May right silang to be represented by lawyer 24 hours a day. Tama ho, pero hindi yung ngayon yung... Kompleto raw ang establishmento sa kaukulang dokumento para mag-operate bilang online tutorial. Wala naman ako nakikitang trafficking dito. Nag-alala naman ang mga kamag-anak ng mga biktima. Alam namin dyan sa school na itong pinagtuturoan nila, malinis yan. Kami mga magulang sumusundo sa mga anak namin. Matapos kunan ng pahayag ng pulisya, pinalaya rin ang 104 na teacher, halos lahat sa kanila babae. Pero arestado ang Hapon na may-ari ng kumpanya na si Takayuki Umeda at 4 na Pilipino na kasabwat niya umano sa operasyon. Nahaharap ang 5 sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012.